mga screen ng live video feed ng traffic situation sa Quezon Avenue, corner Araneta Avenue sa Quezon City. Sa kaliwang bahagi ng inyong screen, yan yung westbound lane papuntang Espanya at Quiapo area. Mabilis pa naman ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Ang nasakanang bahagi ng inyong screen, yan yung eastbound lane, yan yung papuntang Quezon Memorial Circle at Fairview. At may naiipon lang dyan sa may service road, yan yung mga pakanan ng Santa Mesa at Araneta Avenue. Pero yung papuntang underpass, mabilis pa naman ang daloy ng trapiko, pero usually naiipon yan pagdating dito sa may kanto ng EDSA at Quezon Avenue. Araw po ng Miyerkules, January 22, 2025. Kapit na Pilipinas dahil aarangkada na ang mga maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Raratsyada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa sa bayang naririnig sa Radyo 630 sa Metro at Mega Manila at Regional FM radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ni Erwin Tulfo, ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Tatlong bata na patawid ng kalsada sa Bukidnon, nasagasaan ng 10-wheeler. Patay! Lalaking nagtangkang tumakas sa checkpoint, arestado. Suspect may dala palang shabu. Natagpo ang fetus sa compound ng isang ospital. Hinihinalang isang estudyante daw ang nagtapon. Bilang ng may HIV sa Eastern Visayas, dumami. Pinakabatang naitala, edad 15 anyos. At Sue Ramirez at Dominic Roque, spotted again. Magka-holding hands kahit wala pang inaamin. Napakalungkot pong balita. Dead on the spot ang tatlong bata matapos masagasaan ng 10-wheeler sa Bukidnon. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Davao correspondent Hernel Tocmo. Hindi na nakabalik ng eskwelahan ang tatlong mag-aaral na yan matapos masawi ng masagasaan ng 10-wheeler sa barangay Kayaga, San Fernando, Bukidnon. Nangyari ang aksidente nitong Martes ng hapon. Patawid na raw sana ang mga batang edad 5, 7 at 9 pabalik ng eskwelahan matapos mananghalian sa kanilang bahay. Sa mga follow-up operation natin, and hot pursuit doon sa suspect, which is nagtago nga sa mga maisan at saka tubuhan. At 5 p.m. surrender siya sa station kasi nga hinahanap kasi ng polis natin. Base sa salaysay ng driver, hindi raw niya napansin ang mga bata. Nang mabulaga, hindi na raw siya nakapagpreno. Labis naman ang paghihinagpis ng mga magulang sa aksidente. Talaga namang dapat i-observe natin yung mag-slow down doon sa mga school zone o school area, which is may mga tumatawid na bata. Hindi tayo siyempre magpatakbo ng sobrang bilis doon sa mga alam natin na mga convergence or maraming taong na mga areas. Mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide ang driver ng truck. Hernel Tocmo, umarangkada sa pagbabalita. Grabe, partner Jack. Hindi ko kaya parang unin ang ganitong balita pero nangyayari. Sana wala nang ganitong mga balita. Oo, dahil yung kanina ngayon nakita ko yung video sa likod. Naku, grabe. Talagang bilang parent lalo, hindi mo kayang panoorin yung ganun. Oo, sana Ang gawan sabi- talaga nila to ng pagbabago dyan. Oo, dahil hindi naman daw nawalan ng preno. Ang Inisip ko, rason nawalan ba siya ng preno? Hindi, ang sabi daw ng driver, hindi Hindi daw niya niya nakita. napansin. Yun hindi niya napansin. Kaya po mailalim, dahil mataas siya, maliit yung mga batang. Pero sinabi school zone. Oo, So, school di ba, zone. umuwi lang sila para po mag-lunch. Di ba, minsan ganun yung mga estudyante. Umuwi Uuwi muna, for lunch and then tapos babalik sa school. eskwela. Yun Ibig nga, sabihin, umuwi. malapit lang sa school kasi naglalakad lang mga to. So break time nila, umuwi, yun nga lang, kasamaan pala, dahil hindi na sila nakabalik. Ang masama pa, niya, di ba, kung nakita mo doon sa report, tumakas pa yung driver. Sinubok pa niya tumakas at nagtago nga sa maisan, di ba? Ayun, at buti na lang at nahuli na siya. At ayan na nga. Naku, sana po, yung mga ganyan pong sitwasyon, yung mga driver ng truck, i-train yung mga may-ari po ng truck. Naku, meron rin po kayong responsibilidad
responsibilidad dyan. Di ko rin alam kung baka nawalan ba siya ng preno or masyado ba siyang mabilis magpatakbo Kaya nga. at hindi niya napansin. Di ba? Kung mabagal ka, maaaring ma-prevent mo pa yung ganyang sitwasyon eh. Lalo na kung school zone. Dapat hindi ka At kung school mabilis. zone, ako naman po, dapat talaga ay sobrang maingat na maingat ang ating mga driver. Samantala, patay din ang isang lalaki sa Cebu matapos siyang barilin ng hindi pa nakikilalang suspect. Lumalabas sa imbestigasyon ng pulis, nagse-cellphone lang ang biktima sa labas ng kanilang bahay nang biglang barilin ng gunman. Agad rumesponde ang mga barangay tanod at kapitbahay. Pero binawian din ito ng buhay dahil sa tama ng bala sa dibdib. Agad tumakas ang salarin matapos ang pamamaril at inaalam pa ang motibo sa krimen. Sa iba pang balita, arestado ang isang lalaki matapos magtangkang takasan ang checkpoint sa Lanao del Sur. Ang suspect na booking na may dala palang droga na mahigit 2 milyong piso ang halaga. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Lanao del Sur correspondent Jam Nueva. Epic fail ang tangkang pagtakas ng isang lalaki sa checkpoint sa Lanao del Sur pasado 1:00 kahapon. Ayon sa mga otoridad, imbis na huminto sa checkpoint, pinaharurot pa ng sospek ang kanyang motorsiklo. Lumagpas pa siya ng 10 metro mula sa checkpoint. Nang mapahinto at kapkapan, napansin ng mga pulis ang isang pakete sa kanyang dalang belt bag. Nang buksan, tumambad ang hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng higit 2 milyong piso. Ang kumpiskang droga, ma'am, ay kasagot po yan ay nasa Regional Forensic Unit natin for examination. Sabit na po natin yan ng kahapon for examination. For the month of January this year, meron tayong 3 operation, ma'am. So, lahat checkpoint operation. Pero itong pangatlo, ito yung pinakamalaking operation natin. Na-turnover na sa Regional Forensic Unit ang nakumpiskang droga. Ito ang pinakamalaking halaga ng nasabat na droga ng Municipal Police Station ng Wao Lanao del Sur sa 3 operasyon ngayong buwan. Mahaharap naman sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang sospek at patuloy ang investigasyon kaugnay nito. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. Samantala, muling na-cite in contempt ang dating hepe ng Mandaluyong City Police na si Police Colonel Hector Grijaldo. Sa pagdinig ng House Quad Committee nitong Martes, sinita ng mga kongresista si Grijaldo dahil sa kanyang paulit-ulit na pagtanggi na sagutin ang mga tanong ng mga mambabatas. Mismong si Quadcom Overall Committee Chair Robert Ace Barbers ang nagalit at nag-question kay Grijaldo dahil sa paulit-ulit niyang paggamit ng kanyang right against self-incrimination. Nagmosyon si Quadcom Vice Chair Romeo Aco para i-contempt si Grijaldo. Inaprubahan ito ng komite. Sinundan ito ng isa pang mosyon ni Quadcom Co-Chair Stephen Paduano para ikulong si Grijaldo sa QCPD Station 6. Nahuli na ba? Na-identify na? Noong nasa Senado ka, ang tapang-tapang mo eh. Bakit dito ay mo magtapang ka rito? Ipakita mo yung the same candor, the same tapang na pinakita mo doon. Di ba? Bakit hindi mo gawin yan dito ngayon? Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Okay, at kaugnay nga ng balitang yan, makakasama natin via phone patch ang isa sa mga Vice Chairperson ng House Quad Committee na si Manila Representative Benny Abante. Magandang hapon po, Congressman Abante, Jack Batallones po at Nina Corpus. Magandang hapon, Jeff. Nina, magandang hapon sa inyo. Yes, magandang hapon po, Chairman. No? Yung napanood nyo, yung nangyaring sa hearing, alam ko kayo ay nag-inhibit kayo dahil nga dyan sa issue kay Grijaldo. Pero yung pinapanood nyo, yung naging hearing kahapon, ano po yung naging reaction or komento nyo po? Doon sa saan? Doon sa yung ginawa po ni Grijaldo na umiiwas po doon sa mga tanong sa kanya. Hindi ko alam. In fact, dapat nga kung talagang totoo sinasabi niya, kung papanindigan niya, dapat strong siya sa pag ganun. Pero alam mo, we invited Grijaldo 4 times. He refused to come.
Kaya nga wala kami magawa kundi i-contempt na kasi nasa rules namin kapag hindi ka nag-appeal ng second time, show cause order ka. Pag hindi ka nag-appeal ng third time, contempt ka na. Binigyan namin ng pagkakataon na 4 times. Kaya Oo. nga, Congressman, no? Para talaga medyo mahirap natin ma-break itong si Colonel Grijaldo at parang tipong minabaliwala na lang niya itong mga mga contempt order niyo. Kumbaga baliwala lang sa kanya, talaga nagmamatigas. Tingin niyo makakagawa tayo ng paano ba? Masabi natin na talagang mapapasagot natin itong si Grijaldo sa ating mga tanong? Nakakulong na siya ngayon. Nakakulong siya ron sa Station 6 ng Quezon City Jail. Na tapat ng batasan. That should tell him na sumagot na siya. Ba't siya nagtatago ron sa invoking the right to self-incrimination? Okay. Isa lang ibig sabihin niya. The thing is, pinakita pa namin ng video nung kinausap namin siya. Paglabas niya, nakatawa pa siya, all smile siya. Oh. Wala Okay. naman siyang we coerce him. Oo. Congressman, kung hindi nyo po mapapwersang magsalita itong si Grijaldo, ano po ang susunod na hakbang ng Quadcom sa kanya? Tungkol dito nga sa kinasasangkutan niyang issue sa war on drugs. Sa akin, palagay ko yung sa issue sa amin, no, I think that we have already, naipakita namin sa taong bayan kung sino ang kasabi ng totoo. Ngayon, when it comes to war on drugs, kakausapin pa rin namin siya sapagkat Luka, when he was the station commander ng Mandaluyong Chief of Police ng Mandaluyong City, wala naman silang ginawa tungkol sa investigasyon kay Barayuga. Oo. So, in that way, guilty siya ron. Kinakailangan panindigin niya yun. We'd like to find out lahat ng spot report, progress report, lahat yan. Binabagit niya na ibinigay niya CIDG. Pag ibigay CIDG, siya ang Chief of Police ng Mandaluyong. Yes, Congressman, no? Lagi niyang ginagamit itong right against self-incrimination. Pwede ba niyang gamitin to? May kaso ba na isinasampa ka sa kanya? Wala siyang kaso. Pero ginagamit niya yun. Silang pa sa kanya. But hindi ko alam. Kaya nga tinanong siya ni Romy Acop, kaya pinakontrap siya uli. Ano ba ang batayan? Ano yung basis mo while you're invoking the right of self-incrimination? Wala siya masabi. So, he again was cited in contempt, no? Because of violating our rule. Okay, Congressman, ano naman po ang susunod na plano ng Quadcom kaugnay nga dito sa issue ng war on drugs? At ano pa ang inaasahan ninyong maidagdag sa preliminary report na inilabas ninyo noong December? We will continue on with the investigation, no, na EJK. Siguro yung Pogo medyo isa pa yung aming sa Pogo. In the Pogo naman siguro we are going to invite the banks, no, kung saan umikot yung pera. Kasi perong umikot ng mga 6 to 8 billion. We'd like to find out money trail. AMLAC knows about that. So sa EJK naman, sinabi namin sa Philippine National Police, you better reinvestigate, no? I-reopen nyo uli yung dahil ang gusto namin makita, kung nanlaban yung mga pinatay nila, more than 7,000, there should be 7,000 evidences in the crime law of the Philippine National Police. Hindi nila makita yan, may problema. Malaki ang problema. Congressman, huling tanong na lang po kasi nandito tayo sa EJK, War on Drugs Investigation. Pero di ba ang mapupunta din to eventually sa Pogo issue na kakayanin pa ba ito? Alam natin maiksi na lang yung panahon natin para dahil kasi magbe-break kayo pagdating sa Pebrero po. Kakayanin pa Kaya po pa ba? naman, pero alam mo, ang medyo, pag kami gawa ng committee report yan, we'll now, napagkasunduan na namin, we are going to create a super body. Like a truth commission, for example. Para tuloy-tuloy po ito, no? Kung halimbawa man, dahilan sa ang Quad Commission, ang Quad Committee, mawawala na yan because of the night in Congress will be over. So yung Truth Commission, napapalit dyan, lalong iimbestigahan yan. Okay, maraming salamat po. House Quad Committee Co-Chair Benny Abante.
Nagsagawa ng voters education ang Commission on Elections sa bayan ng Datu Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur. Dinaluhan ito ng mga tradisyonal na pamilyang Muslim. Hinimok rin ang mga leader ng BARM na isulong ang kapayapaan at wakasan ang mga rido sa lugar. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Davao correspondent Hernel Tokmo. Sa harap ng daan-daang Muslim na lumahok sa Convention of Traditional Leaders sa bayan ng Datu Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur nitong Lunes, ipinakita ng Commission on Elections sa Bangsamoro Region kung paano gamitin ang mga automated counting machines o ACM. Gagamitin din ang ACM sa BARM parliamentary elections ngayong taon. Ayon sa COMELEC, target nilang puntahan ang lahat ng barangay sa BARM bago ang eleksyon. Sir, that's very important, sir, no? Lalong-lalo na ngayon, sir, na bago ang ating machine na gagamitin para sa umaabot na 2025 national and local elections. At we are aiming, of course, for a safe, peaceful, and clean elections dito sa BARM 2025. Ayon sa COMELEC, mas maganda ang counting machines ngayong taon. Mas malaki ang screen para makita ang mga pinili matapos bumoto ng bawat botante. Mas mabilis at madali din umanong ma-feed ang mga balota. Stand-alone ang mga ACM at may battery na aabot hanggang 3 araw. Pero napakaganda yung sinabi niya dahil complete ang detalye. Tulad ng pagboto ng printing ng dalawa, saka yung nagsusugbog niya, saka yung ibang halimbawa. Yung bubuto ka, kailangan yung hindi dalawa ang pangalan mo. Sa ika-6 na anibersaryo ng BARM kahapon, hinimok din ng mga Muslim royalty, mga tradisyonal na lider at mga pamilya ng Muslim na isulong ang kapayapaan at irisolba ang mga rido o clan feud. Una ay ang relasyon ng Islam at ang pamumuno. Pangalawa ay ang layunin ng ating mga sultan. At ang pangatlo, ang ating call for action. Ayon sa mga lider at mga otoridad, sinisikap nilang maging mapayapa ang darating na halalan sa Bangsamoro Region. Hernel Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Nagkakaisang pinirmahan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor sa Eastern Visayas ang manifesto para sa pagsusulong ng malinis at mapayapang eleksyon sa darating na Mayo. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Tacloban City Correspondent Hansel Cuevas. Sa pangunguna ng United Church of Christ of the Philippines at Eastern Visayas Peace Builders, nilagdaan ng mga kinatawan mula sa sektor ng mga magsasaka, manggagawa, kabataan, kababaihan at urban poor ang manifesto ng Advocates for Clean Elections sa Tacloban City. Isa sa isinusulong ng grupo na kinabibilangan din ng mga rebel returnee at dating kasapi ng New People's Army ang pagsigurong walang makauupong progresibong party list group na itinatag ng CPP, NPA, NDF, pati na kandidatong sinusuportahan ng rebelding grupo. Ayon sa isang dating miyembro na ngayon ay isa ng peace advocate, panahon na para tapusin ang ganitong kalakaran sa panahon ng eleksyon. Hindi na raw dapat bigyan ng pagkakataon ang rebelding grupo para magsulong ng armadong pakikibaka. This is not red tagging. In fact, I am one of them dati. Isa din po ako sa mga founding member ng isang party list na hindi ko lang babanggitin. Most importantly, zero seat po yung mga party list na itinatag ng CPP NDF. Binigyang diin din ng ACE ang layuning maiwasan ang pag-iendorso ng simbahan ng mga kandidatong miyembro ng CPP. Ginawang biting dogs ang mga left party list na nakagawa ng gulo sa politika natin. Magsasagawa ang grupo ng iba't ibang aktibidad gaya ng community outreach campaigns at youth engagement programs lalo na sa pinakamalalayong lugar na kadalasang target ng pagmamanipula at maling impormasyon ng mga makakaliwa. Hansel Cuevas, umaarangkada sa pagbabalita.
Pagpapatuloy ng pag-imprenta ng mga balota para sa 2025 midterm election, ipinagpaliban na naman ngayong araw. Ang dahilan, may panibagong TRO na naman na inilabas ang Korte Suprema. Narito ang report. Muling naantala ang pag-iimprenta ng mga balota ng Commission on Elections ngayong araw para sa 2025 midterm elections. Ito'y matapos maglabas ng dalawang bagong temporary restraining order ang Korte Suprema kahapon at ipinapasama ang dalawa pang pangalan ng mga kandidato. Isa ay ang senatorial candidate na si Francis Leo Marcos na isang vlogger at dati nang tumakbo sa pagkasenador noong 2022 elections. Idineklara ng COMELEC na nuisance candidate si Marcos noong Nobyembre. Nakakuha din ng TRO si Noel Rosal na tumatakbo sa pagkagobernador ng Albay na nauna nang pinapadisqualify ng COMELEC. Nilinaw ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, susundin nila ang utos ng Korte Suprema. Supreme Court po natin yan at ginagalang natin at tayo din, mga ordinary mamamayan, dapat tumatalim at sumusunod tayo sa Korte Suprema kasi po part yan ng isang legal process at part siya na tinatawag na rule of law. Panibagong delay na naman ito sa komisyon. Pero kampante ang COMELEC na hindi ito magiging problema dahil sa bagong data management system, pwede nang magdagdag ng pangalan ng kandidato. Sa Biyernes, itinakda ng COMELEC na ituloy ang pag-iimprenta at agad din nilang tatapusin ang serialization at generation ng ballot images. Tiwala pa rin ang COMELEC na kahit atrasado na naman ang pag-iimprenta ng balota na matatapos ito sa takdang panahon at hindi maapektuhan ang araw ng halalan. Sa ngayon, may 13 pang nakabingbing petisyon sa Supreme Court para sa senatorial at local candidates. At meron ding 22 para sa party list. Sabi ng Korte Suprema, kasama naman ito sa mga naka-agenda o target nilang madesisyonan. Hindi po natin kasi alam kung alin yung at sino ang makakakuha ng TRO. 117 kasi ang dineclare ng COMELEC na nuisance candidates para sa senatorial position. 17 ang na-declare namin na nuisance candidate para sa House of Representatives, 67 sa local positions. Jack Batallones, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, estudyanteng pasyente itinuturong nagtapo ng fetus sa compound ng isang pribadong ospital sa Catanduanes. Tuloy ang pagharurot ng impormasyon dito sa Arangkada Balita. Pasintabi sa mga manonood, maselang balita ang aming ihahatid. Isang fetus ang natagpuan sa compound ng isang ospital sa Catanduanes. Hinihinalang isang estudyante daw ang nagtapo nito na nagpa-check up sa kanila. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Bicol correspondent Jonathan Maestrado. Tukoy na ng otoridad ang nasa likod ng umano'y insidente ng abortion sa pribadong ospital sa Virac, Catanduanes. Ayon sa resident doctor na naka-duty ng matagpuan ng fetus, anak ito ng 18 anyos na first-year biology student na dumulog sa ospital noong January 16 dahil umano sa constipation. Sinubukan anya nila siyang itest pero tumanggi ito kaya binigyan nila ito ng mild pain reliever na paracetamol habang hinihintay ang permiso ng magulang. So pinatawagan ko and yung mother din po mismo yung nagsabi na nag-refuse sila ng any diagnostics. Sabi ng doktor, bumuti ang lagay ng dalaga sa ikalawang pagbalik sa CR at nagpaalam ng uuwi kasama ang girlfriend ng kanyang kuya. Upon assessment po, comfortable na si patient, not in pain na po. Nag-sign din po sila sa amin na hindi na gawin yung diagnostics. Ang pinabigay naming mga meds pauwi is for the functional constipation. Pero bago makaalis ng ospital, tumambad sa gwardya ang kalunos-lunos na lagay ng fetus sa labas ng banyo. May timbang ito na 1.2 kilograms at habang halos nasa isang ruler. Ayon sa Women and Children Protection Desk ng Virac Municipal Police, hindi nila isinasantabi na sinadyang malaglag ang bata. Ngayon, nagkakalap lang pa rin kami po ng evidence ng document para kung may sakaling ma-establish yung sa abortion, ipapile po namin through regular filing.
Sinundo na ng magulang ang dalaga sa ospital na sumailalim sa surgical procedure na raspa para matiyak na walang magiging komplikasyon habang nagpapalakas. Inirekomenda rin ng WCPD sa municipal social worker na sumailalim ang dalaga sa counseling at psychosocial intervention, lalo't issue ito ng adolescent pregnancy. Jonathan Maestrado, umaarangkada sa pagbabalita. Sa iba pang balita, kaso ng HIV sa Eastern Visayas tumaas. Ang pinakabatang naitalang kaso, nasa edad 15 anyos. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Tacloban City Correspondent Hansel Cuevas. 400 bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV ang naitala ng Department of Health sa Eastern Visayas. Ayon sa ahensya, mula taong 1989 hanggang Nobyembre ng nakaraang taon, lumobo na sa 2,465 ang kabuuang bilang ng HIV cases sa rehiyon, pinakamataas sa Leyte. Sa bilang na yan, 165 ang namatay. Dagdag pa ng ahensya, hindi bababa sa 20 bagong kaso ang naitatala buwan-buwan. Pinakamarami noong Abril ng nakaraang taon na 52. Yung ating mga key populations, yun po yung target natin sa ating HIV campaign. So ito po yung mga men having sex with men, yung transgender women, sex workers, yung ating people deprived of liberty or yung ating people in jails, at saka yung ating people injecting drugs. So is part po ng behavior ng ating mga K-pop. Karamihan naman sa nahahawaan ng nasabing sakit ay mga lalaki na nakikipagtalik sa kapwa lalaki o yung may multiple sexual partners. Edad 25 hanggang 34 ang may pinakamaraming nahawaan at sinundan ng edad 15 to 24 years old. Ikinababahala naman ng ahensya ang pagdami ng mga bata na nahahawaan ng nasabing sakit. Focus talaga namin ngayon sa youth kasi di ba yung data natin dito is yung mataas is from 25 to 34. So sa mga studies magkakaroon po ng parang paradigm shift na parang tataas na yung 15 to 24 kasi nga pabata na ng pabata yung nakakaroon ng HIV. Payo naman ng DOH sa publiko na sundin ang ABCDE guidelines para makaiwas sa HIV at iba pang sexually transmitted diseases. Una na ang pag-iwas sa pakikipagtalik, pagiging tapat sa partner, paggamit ng proteksyon gaya ng condom, pag-iwas sa droga at alak, at pagkakaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa nasabing sakit. Bagamat tumaas ang bilang ng HIV cases, ito naman daw ay resulta ng pinaigting na kampanya ng kagawaran gaya ng pagsasagawa ng community-based screenings, bukod pa sa pagdami na rin ng treatment hubs at confirmatory laboratory sa rehiyon. Hansel Cuevas, umaarangkada sa pagbabalita. Nabigla si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang mabatid ang nilalaman ng Senate Bill 1979 o Anti-Adolescent Pregnancy Bill. Bagamat mahalagaan niya ang pagtuturo ng reproductive health, panganib ng maagang pagbubuntis at human immunodeficiency virus sa mga kabataan, hindi sang-ayon ang punong ehekutibo sa ilang bahagi nito. Tulad raw umano ng pagtuturo na mag-masturbate ang mga batang 4 na taong gulang at subukan ang magkakaibang sexualidad. Bilang isang magulang, hindi katanggap-tanggap niya ang laman ng panukalang batas. Paglapastangan daw ito sa tunay na kahulugan ng sex education at sinigurong hindi maisa sa batas kung ang mga nabanggit na nilalaman ay nandito nga sa nasabing bill na ito. While we agreed that there is a need to address the rising cases of adolescent pregnancy in our beloved country, it should not be at the expense of our children's innocence and should not be detrimental to their health, studies, and morals. Maliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Wala din po yung try different sexuality. I am willing to accept amendments to refine the bill so we can steer it to passage.
Nako, talagang mainit na debate talaga ito. Maraming magulang ang nag-aalala sa posibleng nilalaman ng Senate Bill 1979. Kaya nag-ikot po tayo para malaman ang sentimiento ng publiko tungkol dito. Ano kaya ang kanilang masasabi? Hindi po ako pabor na ituro yung sex education sa school. Dapat po magulang na ang mag-guide sa kanilang mga anak about dyan po sa sex education. Oo, pabor ako kasi, di ba, maraming kabataan ngayon ang nabubuntis. Mas maraming maagang nabubuntis, ang daming hindi nakakapagtapos dahil sa teenage pregnancy. Yun na. Dapat po talaga kasama sa curriculum natin yung sex education, especially sa mga kabataan ngayon kasi hindi natin sila mapipigilan kung ano yung gusto nila. Mas maganda sana kung alam nila kung ano yung gagawin, like planning or contraceptive, alam nila kung paano gagawin para hindi sila mabuntis ng maaga. Yung mga bata ngayon, the more na pagbabawalan mo silang ma-expose sa ganong topic, the more na mag-explore. So it's better na dapat alam na lang nila kung paano gawin yung safe sex para iwas yung teenage pregnancy. Yan po ang kanilang masasabi. Ayan, at pag-usapan po nating maigi ang usapin na yan tungkol nga dito sa sinasabi nilang comprehensive sex education na nalalaman nga nitong Senate Bill 1979, no? Yes. Jack, kami ni Jack kasi parehong magulang. Oo, kaya naiintindihan namin yung sentimiento ng ating mga may mga fellow hindi co-parents, malinaw diba? So maganda sana is malinawan. Diba? Kaya kasama natin ngayon dito sa studio si Mylene Mirasol Kiray. Siya po ang Division Chief ng Knowledge Management and Communications Division ng Commission on Population and Development on POPCOM. Kaya magandang hapon sa iyo, May. Thank you for joining us. Masayang pamilya sa ating lahat. Maraming salamat. Yes, ma'am. Okay, didiretsuhin ko na si May kasi alam ko parte yung POPCOM dito, no, sa paggawa nitong bill na ito. Meron bang nilagay doon na masturbation ituturo as young as 4 years old? All right. Nowhere in the bill can you see the word masturbation. Okay. So we agree kay Senator Risa Ontiveros. Nowhere in the bill is it mentioned. Nowhere in comprehensive sexuality education, in DepEd, is it taught. No? So this is disinformation at wala po talagang masturbation in any bill, in any comprehensive sexuality education curriculum ng DepEd. So saan kaya nanggaling yon? I mean, hindi naman yan siguro narinig lang ng presidente, di ba? Meron pinanggalingan yung sinabi ng presidente. I think may kinalaman dito sa may isang standard. napanood ko yung isang press conference ni Senator Joel Villanueva, yung isang nagsalita kanina. Ang sinasabi niya kasi yung may mention na international standards na susundin. Tingin ko doon nagkaroon ng kalituhan. Ano ba yung international standards? Kasi pag binasa mo yung sa World Health Organization, doon yata nakita or sa UNESCO. So anong international standards ba daw yung sinasabi doon sa Senate Bill 1979? Yung international standards po, no, may clarification naman yun once na the bill is passed, tapos nagkaroon ng implementing rules and regulations, magiging culturally appropriate siya sa country natin. So, yung pong international standards, it will never be adopted, no, sa ating country. Kasi hindi talaga tayo magtuturo ng masturbation sa 0 to 4. No? Kasi Hindi po ito tayo ata papayag yung, dyan. ano ba yan? Yung sa Europe daw? Sa Europe kasi raw, ganon. Sa Europe at according to the World Health Organization. Pero yun nga po, hindi po tayo papayag din sa gobyerno na ituro ito sa mga young people natin like 0 to 4. It is age and development appropriate. So may mga certain lang ng international standards tayo na susunod. Hindi yung buo. Hindi po buo. It will be adapting yung cultural context ng Pilipinas. So, all right. At least malinaw po yan para malaman ng ating mga kababayan kasi mismong tayo nga, Jack. Marami rin kaming agam-agam. Pero meron pa, ano pa ba yung mga ibang controversial dito sa bill na ito na nais niyong linawin mula sa inyo, no, dyan sa Commission on Population? Una po, aside from masturbation, no, yung comprehensive sexuality education, it's not talking about or teaching about sex. No, comprehensive sexuality, it means that it can even be teaching young kids about good touch, bad touch.
abuse and protection ng ating mga young people. At saka yung napanood natin sa news kanina, di sana hindi nangyari na may makikita tayong mga bata no sa banyo or sinadya na maaaring iwan no sa ospital dahil walang comprehensive sexuality education, pati HIV, no, pabata ng pabatayan. At yung balita po natin kanina, ang mga nagkakaroon ng HIV talaga, in the recent years ay 15 at pababa. Napakabata. No? Oo. Mga bata. Yes, and syempre, hindi nila alam kung anong gagawin nila, saan sila pupunta. Parang ganyan din pagka kunyari teenage pregnancy. Nabuntis ka ng maaga. So, ano ba yung kaibahan nitong bill na ito? Kasi meron naman talagang sexuality education in place. Kasi Meron naman. may mga anak ako sa grade school. Meron naman talaga pinag-aaralan nila yung parts of the body, good touch, bad touch. Meron naman talaga Tsaka meron ng Department Order ang DepEd noong 2018, Department Order 31. So doon pa lang, minandato na yung pagtuturo talaga ng comprehensive sexuality education. So this is integrated sa curriculum. Anong difference nitong bill na to? Actually, yung bill na to, pinapalakas lang yung pagtuturo ng CSE. So ito talaga, minamandate na hindi lamang sa eskwelahan, pati sa mga komunidad, pati sa mga local sangguniang kabataan, may programa on sexuality education, meron sa social welfare and development. So talagang napakadaming ahensya ang nire-require ng comprehensive sexuality education. Ma'am, ito, tsaka ang basa pa ako niya, no? Yung mga teachers natin, regardless kung anong tinuturo nila, math or ibang subject, dapat ini-incorporate daw yung CSE. Paano yan? Kunyari, math teacher ako, paano ko gagawin i-incorporate yun? May mga certain situations kasi doon no? Nasa creativity ng teachers. At yung curriculum, meron na talaga mga suggested doon. How do you incorporate? At saka yung naman po, yung incorporation, it's in the subjects of MAPE, Araling Panlipunan, yung ganun values education. Hindi naman lahat talaga ng subjects. Oo, kasi Mayroong parang labo naman ma-incorporate. yung math. Yung math, yung natuturo ako math, science, biglang papasok ako ng tungkol sa... Well, hindi ko alam. You have to be creative and it has to be properly, 'di ba, implemented. So, depende pala 'yan. Hindi naman yung iniisip natin na parang ang labo naman ito, ituturo sa lahat ng subjects, ganyan. May certain subjects lang. What about dun sa content about informed consent? Ayun. So, yung informed consent, ang gusto lang nating sabihin ay, if you are 15 and over, at sexually active ka na or nakipag-sex ka na, nabuntis ka na, hindi mo na kailangan ng parental consent. Kasi currently, no, sa law natin, bawal na ikaw ay minor na mag-access ng family planning method nang walang parental consent. Pero kung ikaw ba ay makikipag-sex mamayang gabi, sasabihin mo ba sa parents mo na, pahingi po ng parental consent, gusto ko po makipag-sex, gusto ko po mag-family planning. Diba? So, yung mga realities. Access ang mga 15-year-old natin, no, and above. Mga minor natin. Mga 15 to 18, I think. Kasi hanggang 17. Hanggang 17 lang. Walang access. Ang walang access. When Kailangan nila ng parental consent to have family also, planning. Okay. That's kind of, sorry to say ridiculous because obviously, hindi nila gagawin yan. Kaya ginawa nyo, pinababa nyo yung edad na they can access it on their own para ma-prevent itong teenage pregnancy na talaga naman pong lumalala. Lumalala, lalo na sa 10 to 14. Mas yung mga bata pa under sa 15. Kasi noong 2019, more than 2,400. Noong 2023, more than 3,000. No? So, alarming yung 10 to 14. Tapos, meron pang mga kaso ng repeat pregnancies na before they reach the age of 20, meron na silang 5 anak. May ganong mga kaso sa tayo. Imagine. Meron. Oo, before ka mag-20, 5 na yung anak mo. Okay. So, ilan pa yung magiging anak mo in the future? At nawawalan rin sila ng mas magandang kinabukasan. Ito talagang usapin ito ay kailangan talagang mapag-usapan, malinawan. We wish we had more time, no, May? But siguro bago tayo magpaalam, baka may mensahe kayo mula sa inyo dyan sa Popcom para maliwanagan ang ating mga magulang na may agam-agam ngayon. Sakaling itong bill na to ay kunyari, maipasa pa rin, kunyari lang, at maisulong. Kasi ngayon marami nang nag-withdraw. Mukhang malabo we na think malabo na. Tsaka i-veto po ni Presidente. Oo. So it will not be passed in this administration, I think. Siguro, pero sabi nga ni Senator Risa naman is open siya sa mga amendments kung kailangan.
Yes. Yun na lang. Maging open na lang tayo doon sa amendments. Hintayin po natin. So, ang mensahe po namin sa komisyon ay patuloy kami magsusuporta sa comprehensive sexuality education. Approve po ito ng Malacanang through Memorandum Circular 40, yung Philippine Population Development Plan of Action, at nandun po ang comprehensive sexuality education as one of the strategies. So, patuloy kaming maglilingkod sa pamilyang Pilipino. So, marami pong salamat sa inyo. Kasi ang pamilya... Yes, magandang gabi po. Salamat po sa pagbisita sa amin. Maraming salamat, classmate. Classmate ko siya sa UP. Oh, yes. Miss Reunion. Maylene Mirasol Kiray. Thank you so much. Thank you. Okay, sa aming pagbabalik, discount ng mga pasaherong senior citizen, estudyante at PWD hindi na ikakaltas sa mga driver ng mga ride-hailing app. Ang detalye tutukan sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nagtipon-tipon ang nasa 6,000 Filipino elders sa harap ng Senado sa Pasay upang manawagan sa mga mambabatas na aprubahan ang House Bill number 10423 o ang special grant ng Universal Social Pension sa lahat ng senior citizens. Pinangunahan ito ng United Senior Citizens Party List. May 21, 2024 nang maipasa ng Kamara ang bill at naitransmit na rin sa Senado. Kung may sasabatas ito, makakatanggap ang may 4 na milyong indigent senior citizens ng 1,000 pisong monthly pension mula sa gobyerno. At kasama rin po natin ngayon via Zoom si Senior Citizens Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay. Magandang hapon po, Congresswoman Magsaysay. Magandang hapon. Yes, ma'am. Gaano po ka-importante para sa mga senior citizen itong House Bill 10423 bukod po dito sa 1,000 peso na monthly pension, no? At ano pa ang mga iba pang importanteng probisyon na nilalaman nito? Importante ito sa mga senior citizens. Kaya napakatagal na nilang inaantay ito. Kasi hindi lang naman yung amount, no, hindi lang naman yung pension, pero sa karamihan, yung recognition na at least nabigyan na rin sila ng pension ng gobyerno, na-recognize na rin yung contribution naman nila nung kabataan nila. Parang pero sa mga talagang nangangailangan, malaking bagay ito. At least pandagdag sa maintenance, pandagdag sa pagkain, malaking bagay. Ito ang pension na ito kasi hindi na may indigents 4 million lang. Mga 12 million na ang ngayon ang senior citizen. So, dapat lang naman na mabigyan lahat para wala nang diskriminasyon. Ito na talaga gusto ng mga nakatatanda. Kaya ito. Medyo may problema lang ng konti sa audio, no? Sa communication. Diyan pa po si Congresswoman. Ma'am? Congresswoman? Mukhang nagkakaproblema lang, Ninya. Doon sa signal, magandang balita to para sa mga senior citizens, Kung lahat diba? sila, no? Oo, ang taas ng bilihin ngayon, di ba? At saka yung gamot. Oo, yung di ba? gamot talaga, Malaking tulong yan dahil lalo na ngayon, tumataas ang presyo ng lahat. produktong petrolyo. Pag tumaas ang produktong petrolyo, sunod-sunod yan. Magdo-domino effect yan hanggang sa mga bilihin, hanggang makita mo lang pati yung gamot ng mga matatanda. Damay Yun na talaga. Oo. So sana nga ay mabigyan na ito ng pansin at maipasa na. Ako, wala akong problema dito. Senior citizens ang mga magulang ko eh. So I think they deserve this. Yes, tama naman. Sana maipasa dahil mag-break na sila, di ba? Oo nga tatanong ko dapat kay Congresswoman, paano siya? May chance pa ba to? Magbe-break na sila. Oo diba? nga. Anyway, sa ibang balita muna tayo, no? May hawak na umano ang Bureau of Immigration na ilang detalye tungkol sa umano'y na arestong Chinese spy. Sabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, 39 anyos ang hindi pinangalanang Chinese national. Makailang ulit na daw itong naglabas-masok sa Pilipinas mula 2015. Kasal din daw umano ito sa isang Pilipina.
Dagdag ni Viado na ibigay na nila sa Department of Justice at National Bureau of Investigation ang mga impormasyong nakalap nila para makatulong sa ginagawa nilang investigasyon. Sa aming pagbabalik, Sue Ramirez at Dominic Roque holding hands na in public pero no confirmation pa rin. Tuloy ang pagharurot ng impormasyon dito sa Arangkada Balita. Narinig nyo na, lalong-lalo na mga magandang musika. Di pa dyan nagtatapos ang ating mga pinagsamahang masaya. Mas pinapalawak para mga Pilipino kasama. Naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Favorite Music Radio, FM Radio 92.3 92.3 92.3 Ka-Vibes! Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Ninia Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Nagmamadali ang mga issue at balita. Linawin natin. Linawin natin. Pagaangin natin. Pagaangin natin. Pasayahin natin. Pasayahin natin. ATM. Anong take mo? Kasama ang solid tambalang T-Rex. Tambalang T-Rex. Terry Ridon at Alex Baltazar. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinakapinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Traffic update muna tayo ulit dyan sa Quezon Avenue, corner Araneta Avenue. Ayan, nakikita nyo sa kanang bahagi ng inyong screen. Yan yung papuntang Quezon Memorial Circle at Fairview. Naiipon ang mga sakyan dyan sa may service road. Yan yung papuntang Santa Mesa at Araneta Avenue. Yung pailalim, dire-diretso. Yan yung papuntang ng Quezon Memorial Circle. Pero definitely, naiipon yan dyan sa may kanto ng EDSA at Quezon Avenue. Samantala, nabalot ng andap o frost ang mga tanim na gulay sa Atok, Benguet dahil sa patuloy na pagbaba ng temperatura doon. Karamihan sa mga tanim ay naapektado ay ang repolyo. Kaya ang ilang magsasaka, inani na ang kanilang mga tanim. Nakakasira kasi sa dahon ng pananim ang andap na nagre-resulta naman sa pagbaba ng kalidad at presyo ng gulay. Ang diskarte muna ng ilang magsasaka, basain ang mga pananim para matunaw ang andap. Ang problema, posibleng maranasan ang andap hanggang sa Pebrero. Yes, nasa linya ngayon ng ating telepono si Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Magandang gabi, Chanel. Magandang gabi din po sa inyo at magandang gabi din po sa mga tagapakinig po natin. So weather update po muna tayo. Sa ngayon, wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan po natin yung shear line or yung salubungan na mainit at malamig na hangin na currently nakaka-apekto dito sa eastern section ng Southern Luzon ay magdadala ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Bicol Region, Northern Samar at Eastern Samar. Inaasahan naman din po natin yung easterlies ay
nagdadala rin po ng mga pag-ulan dito sa Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Northeast monsoon po, inaasahan natin magdadala ng maulap na papawiri na may mga mahihinang pag-ulan dito sa eastern section ng Luzon, particularly sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon. For Metro Manila and the rest of our country, asahan naman po natin ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers or isolated light rains or mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi. Okay, maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Kung dati tila mailap sa mata ng publiko sina Sue Ramirez at Dominic Roque, ngayon hayagan na ang kanilang sweetness. Sa isang TikTok video, spotted again ang dalawa pero this time magka-holding hands na. Sue and Dom look happy together at napansin yan maging ng netizens. Comment pa nga nila, bagay raw ang dalawa. Mukha rin daw chill at walang issue between the two kaya real ang spark. Pero kahit magka-holding hands na, wala pang formal na confirmation sina Sue at Dominic. Hayaan na natin sila. Walang confirmation? Yung ba yung tinatawag na, ano ba yung nabasa kong term, situationship? May ganun ngayon. May Hindi ganun. ko alam yung situation. Buti pa ako. Kahit ako, mas paano updated nabasa ka sa akin, ha? Pero hindi ko alam kung yun yun. I'm sure maraming nanonood. Hindi na, Pero I kita mo think naman. hindi na kailangan i-confirm yung mga Oo, ganyang bagay. well, ang baga pa. Actions speak louder Ilang than linggo words. pa bago ang Valentine's Day. Pero Oo nga, no? Buti pa sweet sila nila. na may magka-Valentine. Ayan, may Yes. oras pa po kayo maghanap ng ka-Valentine. Yes, oo. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Lalong-lalo na mga magandang musika. Di pa dyan nagtatapos ang ating mga pinagsamahang masaya. Mas pinapalawak para mga Pilipino kasama. Naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Palagi ka Favorite Music Radio, FM Radio 92.3 92.3 92.3 Ka-Vibes!